Naging masugid ang pagtugis ng mga Espanyol kay Aguinaldo. Nagwagi sila sa pakikipaglaban sa Cavite. Napadpad sina Aguinaldo sa Batangas at nakaisa kay General Miguel Malvar. Halikayo! Pipilitan tayo lumikas papunta sa mga bundok. Aking paumanhin, pero ako ay masyado nang napapagod sa ating kakatakbo. Maaari ba tayong tumigil kahit sandali lang? Nakakapagod na ito ay kailangan natin magpalipat-lipat ng tuloy-tuloy para hindi tayo madakil ng mga Espanyol. Sa kanilang pagtakas ay napunta sila sa biyak na bato. Si Aguinaldo at ang mga Espanyol ay nagkaroon ng isang kasunduan. Na pagmamasdan ay ikaw at ang iyong gobyerno ay gustong magtaguyod ng isang digmaan. Ngunit nang may matalinong plano, kaya ay ako ay aalokan kayo ng isang kasunduan. Aguinaldo, isuko mo ang iyong gobyerno at titigil ang digmaan kapalit ng $800,000. Noong Disyembre 14 hanggang 15, taong 1897, nakipagkasundo sa isang tigil putukan ang pamahalang Espanyol sa pangungunan ni Gobernador General Primo de Rivera at ang kumakatawan sa pamahalang revolusyonaryo na si Pedro Paterno. Kinilala ito na kasunduan ng biyak na bato. Kailangan natin tuparin ang kasunduan sa biyak na bato. Kailangan natin pumunta sa Hong Kong. Opo, mahal na pinuno. Kami po ay makikisa sa inyong hangarin na matupad ang nilalaman ng biyak na bato. Noong Disyembre 27, 1897, nilisan ni Aguinaldo itong Pilipinas kasama ang 36 na iba pang revolusyonaryong dala ang 400,000 patungo sa Hong Kong bilang pagtupad sa nilalaman ng kasunduan na biyak na bato. Panandaling natigil ang himagsikan sa pagitan ng Pilipino at Espanyol. Ngunit ito ay pansamantala lamang dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan. Noong Mayo 19, taong 1898, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas sakay ang bangka ng Amerikano. Sa pagbabalik ni Aguinaldo sa Pilipinas, nahimok siya na umalib kina Commodore George Dewey ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa pag-aakalang wala itong interes o masamang gawain sa Pilipinas. Pinagawa rin ni Emilio Aguinaldo ang matawat ng Pilipinas kung saan mayroong mukha ang araw na siya mismo ang nagdisenyo. Pinatahi niya ito kay Marcela Agoncillo na tinulungan ng kanyang anak na si Lorenza de Agoncillo at si Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin naman ni Jose Rizal. Nagpalapat rin siya ng komposisyon kay Julian Felipe na tutugtugin sa oras ng deklarasyon ng kasarinlan. Ay, Aguinaldo, nandyan ka lang pala. Gusto ko lang sabihin sa'yo ay higit ako handa na tulungan ang Pilipinas at kapwa mo Pilipino na makawala sa kolonyalismo ng Espanyol. Ako ay sobrang nagagalak sa pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos. Gusto ko talaga makita ang paglaya ng Pilipinas. Sa pagbabalik ni Aguinaldo sa Pilipinas, ay tinipon niya ang kanyang mga hukbo at nagsimula ng isang madugong labanan. Nagwagi ang Pilipino sa tulong ng mga Amerikano. Isang tagumpay ng lahing Pilipino, isa itong tagumpay ng lahing Kayumanggi. Labis na nagpapasalamat ang mga Pilipino at sila'y tuwang-tuwa sa kanilang nakamit. Samantala, binuogad ni Aguinaldo ang miyembro ng gabinete ayon sa kanyang tagapayo na si Apolinario Mabini. Magandang araw sa iyo, Aguinaldo. Papaalalahanan lang kita na gumawa ka na ng konstitusyon para sa Pilipinas. Nang malaman ng ibang bansa ang soberanya at kalayaan. Noong 15 ng Setyembre, taong 1898 ay nagtungo sila
Apolinario Mabini at Emilio Aguinaldo sa simbahan ng Baraswain at itinatag ang Kongreso ng Malolos. Inaatasan ko ang mga tao sa kongresong ito ng saligang batas o konstitusyon na magiging gabay ng taong bayan at Pilipinas. Sa kasunduan sa Paris, ibinenta na pala ang Pilipinas sa mga Amerikano bilang bagong mananakop nito. Naramdaman ni Aguinaldo na hindi pa tapos ang labanan ng mga Pilipino. Ay, General Aguinaldo, may masama pong balita. Nangako ang mga Amerikano na wala silang interes sa Pilipinas. Sa katunayan, sinabi ni Spencer na katulong naman natin ang Estados Unidos sa pagkakaroon ng independensya. Ano man ang magiging usapan ng Estados Unidos at Espanya ay kailangan nilang kilalanin ang ating Republika ng Pilipinas. Mga ka-Albertians, ano nga ba ang Kongreso ng Malolos? Ang Kongreso ng Malolos o formal na kinikilala bilang pambansang asambleya ng mga kinatawan ay ang asambleya ng mga nahalal ng unang Republika ng Pilipinas. Sila ay nagtipon-tipon sa simbahan ng Baraswain sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Ito ang siyang bumuo ng Konstitusyong Malolos. Wow, ang galing naman ang iyong pagsasaliksik. Pero ako din, syempre, ako ay may natutunan. Halika kayo! Mapipilitan tayong lumikas papunta sa mga bundok! Ano? Halika kayo! Lumikas tayo papunta sa... Kayo! Mapipilitan... Halika kayo! Mapipilitan tayo lumikas papunta sa mga bundok! Jump! Jump! Anong sasabihin ko? Hindi ako... Halika kayo! Mapipilitan tayo lumikas papunta sa mga bundok. Go! Halika kayo! Mapipilitan tayo lumikas papunta sa mga bundok. Inaatasan ko ang mga kongreso Inaatasan ko ang mga tao sa kongresong ito na magiging... What?